Ang gap theory naman, yun yung ideya na may malaking pagitan o puwang sa pagitan ng Genesis chapter 1 verse 1 at chapter 1 verse 2 sa Biblia. Sa simula raw nung sinabi sa Genesis 1:1 na nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Perpekto pa ang lahat. Pero bago pa makarating sa Genesis chapter 1 verse 2, may nangyaring sakuna. Sabi ng iba, baka dahil sa pagbagsak ni Satanas at ng mga demonyo kaya nasira ang mundo. Kaya pagdating sa Genesis chapter 1 verse 2, bigla mong mapapasa na ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang tingin ng mga naniniwala sa gap theory dito nagsimula ulit si God na ayusin ang buo at buuin ang mundo sa mga sumunod na araw ng paglikha. Kaya para sa kanila, posibleng may milyong-milyong taon na lumipas sa pagitan ng unang paglikha at pagsasaayos. Kaya somehow, napagsasama nila yung pananampalataya sa sinasabi rin ng siyensya tungkol sa edad ng mundo. Ang tinatawag na God's hierarchy of revelations ay tumutukoy sa paraan kung paano nagpapahayag ang Diyos ng kanyang sarili sa iba't ibang antas o yugto. Una, meron tayong natural revelation kung saan makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha sa kalikasan, sa mga bituin, sa buhay mismo. Kahit walang Biblia, makikita at mararamdaman ng tao na may Diyos. Pangalawa naman ay ang special revelation na mas malinaw at specific. Dito nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga propeta, at higit sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang pinakadakilang kapahayagan ng Diyos sa tao. Panghuli, may personal revelation din kung saan ang Diyos ay nagpapakita at nakikipag-ugnayan sa mga tao sa personal na paraan sa pamamagitan ng panalangin, pangungusap ng banal na espiritu o karanasang ayon pa rin sa katotohanan ng Biblia. Sa madaling salita, ang natural revelation ay nagpapakita ng may Diyos. Ang special revelation ang nagpapakilala kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin, at ang personal revelation ay nagpapakita kung paano siya direktang nakikitungo sa bawat isa sa atin. Bilang mga mananampalataya, dapat nating ituring ang Biblia bilang ating pinakamataas na otoridad sa pananampalataya at pamumuhay. Ang Biblia ang salita ng Diyos na walang pagkakamali at nagbibigay ng tamang pamantayan kung paano tayo mamumuhay, maniniwala at maglilingkod. Kahit may magagandang aral mula sa tradisyon, karanasan o opinion ng ibang tao, dapat pa rin nating salain ng lahat ng ito ayon sa itinuturo ng kasulatan. Ang Biblia ang nagsisilbing ilaw sa ating landas at batayan ng katotohanan. Kaya't sa lahat ng bagay, bumalik tayo sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mahalaga na masanay tayong magbasa ng Biblia ng exegetically. Ibig sabihin, binabasa natin ito ng may tamang pag-unawa ayon sa orihinal na kahulugan nito. Hindi basta-basta lang, kundi intindihin natin kung ano talaga ang sinasabi ng teksto base sa konteksto, kultura at panahon kung kailan ito sinulat. Hindi natin basta dinadagdagan o binibigyan na sariling kahulugan ng mga talata, kundi hinahayaan natin ng salita mismo ang magsalita sa atin sa gantong paraan. Mas lumalim ang ating pagpapakilala sa Diyos at naging tama ang ating paglalakad sa pananampalataya.